Yun, no? Magandang gabi ho, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat ho ng makakapanood ho ng mga team replay. Recording muna ho tayo ngayon, mga kabayan. Ako, eto na nga mga kabayan, mga issue ho sa ating lipunan. Binabati ko lahat kayo mga kabayan, isang mapapalang gabi ho. Ngayong oras ng mag-aalas 7 na, 4 na minuto bago mag-aalas 7 ho, Philippine Standard Time. Mga kababayan, meron ho kayong dapat malaman. Ano po? Hindi na po halos pinapansin si Bongbong Marcos diyan po mga kabayan sa ASEAN. Nako, ano? Bakit? Kasi wala ho itong maipagmalaki at maipagyabang dito ho sa Pilipinas. Kaya mga kababayan, ang pinunta niya po doon ay para ho siyang batang maliit na nagsusumbong. Nabukang bibig niya, yun daw pong China. Yun po ang yung kanyang ginunguso sa mga leader ng bawat bansa. Ayan. Pakita po natin mga kababayan kung ano po ang sabi. Eto na nga mga kababayan, ang sabi po dito, ipinahayag ni Bongbong Marcos ang kanyang pagkabahala sa patuloy na pagkaharas ng China sa mga barkong Pilipino sa West Philippine Sea. PBBM binanggit sa ASEAN US Summit ang patuloy na pag-atake ng China sa West Philippine Sea. Alam nyo, kasi may iwasan naman yan eh. Kasi ang ginawa mo kasi, nag-one-sided ka. Very one-sided ka, pumabor ka diyan sa Amerika. Kaya bukang bibig niya, nagsusumbungo siya kay Uncle Sam, oy, alam nyo ba na ko dyan, lagi kami binubuli. Ganyan. Actually, hindi naman, sa totoo lang ho mga kabayan, kung yan ho ay nakipag-usap sa China at pinag-usapan po nila, lahat po ng negosyo meron hong tinatawag na pagkakakitaan. Sige. Kaya nga sinasabi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noon, yun ho tinatawag na joint venture. Lahat naman ho wala naman ho tayong kakayahan, wala ho tayong mga kagamitan para huminahin po natin yung anumang kayamanan ho na nandiyan sa West Philippine Sea. Ngayon, pwede mong kausapin yung China, kayo sa inyo gamit, sa amin ito lang ang porsyento sa inyo, ito sa amin, everybody's happy. Kaya lang ho, hindi ho nila ginawa yan. Pero tingnan nyo ang pambubudol, kamakailan ho, nanawagan ho siya sa China na kung saan, sabi niya, mag-invest kayo, yung mga taga-China, mag-invest kayo. Tapos ngayon, sa ASEAN, ang sumbong ho, mga kababayan, ni Bongbong Marcos, binubuli kami. Wala ho kasing maipagbayabang at ipagmamalaki, mga kabayan, si Marcos dito po sa Pilipinas. Dahil alam po nila mga kabayan, buti nga hindi siya tinanong doon how's the corruption in the Philippines? 'Di ba? Mabuti nga ho mga kabayan, siguro kung halimbawa ako ino-offer na ko ni Bongbong Marcos, halimbawa ako yung isang presidente. Sasabihin ko lang, teka lang, kamusta na ba ang ekonomiya sa inyo? Hindi niya maibida ang ekonomiya. Pangatlong summit na wata ito basta lagi may summit na yan. Anyway, mga kabayan, wala hong ibinida kung hindi ho nagsusumbong parang batang maliit. Na nagpaparinig niya, pagpaparinig ho siya kay Uncle Sam. Kaya nga ho ang binibigay ho sa atin dito, mga kababayan, ito, to be honest, binibigay ho sa atin dito, binibigay na tulong sa atin dito, yun ho mga kagamitan hong pandigma. Bakit kaya mga kabayan hindi niya maisulong yun hong tinatawag ho na mga investor, yung ekonomiya, kasi pagdating ho sa investor ekonomiya, hindi po mapagkakatiwalaan at walang gusto magtiwala mga kabayan kay Bongbong Marcos. Kaya mga kabayan, again, sabi rito, binanggit ni sa ASEAN US Summit ang patuloy na pag-atake ng China sa West Philippine Sea. Ngayon mga kababayan, dinidig ba siya? Wala, kasi ayaw din ho ng gulo ng mga bansa na yan. Tayo lang ho ang nagpo-provoke ng gulo. Tapos sasabihin mo, gusto mo makipagkaibigan, di man makinakausap ang China. Di ba? Kaya usapin mo ang China para ho magkaunawaan kayo. Lahat naman yan ay nadadaan sa diplomasya at maayos na usap. Ang problema ho, ayaw niya. Kasi magagalit ho mga kabayan si Uncle Sam. Yun ho ang totoo. Nakakahiya. Mga kababayan. O siya, eto pa mga kabayan.
Usapin ho tayo mga kabayan ng mga classroom. Nako, eto na. Ayun ho. Sa mga classroom mga kabayan, napahiya naman si Bongbong Marcos sapagkat sinabi niya ho mga kabayan, 22,000 na ang nagawa. Pero ang totoo mga kabayan, 22 lamang ang nagagawa diyan sa mga classroom. Kaya ho, biglang palusot mga kabayan, eto hong si Clering. Atin hong basahin. Eto na. Castro sinabing mananagot ang mga nasa likod ng kapabayaan sa pagpapatayo ng mga classroom. Nangako si Palace President Officer Undersecretary Attorney Claire Castro na mananagot ang mga nasa likod ng kapabayaan sa pagpapatayo ng classroom. Matatandaan, 22 lamang ang classroom na naipatayo ng Department of Public Works and Highways o DPWH ngayong taon. Nangako naman si Castro na magsasagawa ng plano ang administrasyon para makahabol sa pagpapatayo ng mga classroom. Gagawa sila ng catch-up plan upang agarang matugunan ang kakulangan ng classroom, wika ho niya. Eto, bakit? Kung hindi ho talaga tamad si Bongbong Marcos, eto binigay sa iyo dokumento, nagtanong ka, ilan na ba yung classroom natin? Sir, meron na ho tayong 22,000. Akin na yung dokumento at ibibida ko na yan sa aking SONA. Sinabi niya, meron na tayong 22,000. Yun po, tumpak, ebidensya, yung sinasabi po ni Inday Sara Duterte. Na nagtatanong lamang siya, hindi siya nagtatrabaho. Nag-uutos siya, pero wala hong follow-up, walang inspection. Yan ho mga kabayan, ang legacy, ang tatak ho ni Bonggit. Nagigets ho mga kabayan. Kaya dito mga kabayan, sasabihin niya, dapat may managot. Ang CC ho mga kabayan, Department of Public Works and Highways na naman. Baka ho mga kabayan, mauwi na naman ito mga kabayan sa Duterte. Kasalanan na naman ni Kanan Duterte yan. Baka maghanap na naman po sila mga kabayan ng link papunta sa Duterte, ay kasalanan ng Duterte yan. Kasi during that time, Duterte yan eh. Yung binabanggit ko, yung 22,000 na yan, alam nyo, nagkamali ho siguro sila. Kasi yung 22,000 o 23,000 kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Akala ko nila hindi makakalkal yan. Siguro ang plano ko nila, i-grab ho yung opportunity. Alam natin, credit grabber ho itong si Marcos, pati ho yung accomplishment ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, isinama nila doon. Kaya ho umabot ho ng 22,000. Kung titingnan ho natin, panahon po ni Tatay Digong yun, hindi niya ho panahon. Diba? Kaya maliwanag mga kababayan, ito ho ang ating pinag-uusapan, ladies and gentlemen, panibago hong pambubudol. Pambubudol. Inihintay ko na lang inihintay ko na lang. Actually, hinihintay ko na lang mga kabayan na sabihin niya, Duterte may kasalanan yan. Duterte ang may kasalanan yan, mga kabayan. Duterte ang may kasalanan yan. Hindi si Marcos, yung pagkagawa ho ng mga classroom na yan. Diba? Ibig sabihin mga kabayan, meron tayong presidente talaga hong tamad. Tumpak tugma, mga kabayan, yung sinabi ho mga kabayan ni Tatay Digong, tamad. Sabi naman ni BP Sara, mahilig lang magtanong. Diba? So mga kabayan, makikita ho natin ngayon ang ebidensya. Ayan. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na ho kayo sa Brothers Travelers. Paki-like, share, at subscribe ho mga kabayan ang ating YouTube channel. Yan ho mga kabayan, ang mainit na issue na talakayan mga kabayan. Uulitin ko po mga kabayan. At recording lang ho tayo muna ngayon mga kabayan. Wala muna tayong live. Dahil mas maganda muna ho ito para kahit paano solid nga ang ating pagbibigay ng opinion, analyze at reaction. Abangan nyo ako bukas mga kabayan, bukas ng umaga. Mga kabayan, every morning ang ating live.
At sa hapon naman, at sa gabi, recording ko tayo. Muli, ako po ang inyong host, Brother Sabilas, nag-iwan sa inyo ng isang mapagpalang gabi. Keep safe, always God bless, and always God bless. Mabuhay po kayo.